So, klarong-klaro mga kababayan that this is very dangerous. Mananawagan si Marcos na hahabulin niya daw at ipapahabol ang mga tax evaders at ang mga tax avoiders and tax delinquents para daw makalikom ng tamang buwis at pondong gobyerno. Samantalang siya ang dapat unang pusasan, di ba? They are indebted to the country and to the government and to the Filipino people by the amount of 203 billion pesos. State taxes yan, ha? At yan ay hindi lamang lower court decision o Court of Tax Appeals. Yan po ay desisyon ng Korte Suprema mismo. 1997 pa. So kung mayroon dapat ikulong at mayroon dapat pusasan, lalo na siya ang state administrator, si Marcos Jr. No? Tahimik lang siya pero sila pala may pinakamalaking pananagutan at utang at pandaraya sa hindi pagbabayad ng buwis sa loob ng mahigit 20 taon na. Number 2, siya din po at ang kanyang pinsan ang nagdiskarte ng Maharlika Diskarte Fund na hindi nila nire-report. Saan ito papunta? Saan ito patungo? Anong gagawin? For almost 2 years, walang update. At dyan po, nagkaroon ng problema ngayon ang mga state banks like Development Bank of the Philippines tsaka Land Bank of the Philippines na nagbebenta na lang ang land bank ng bond flotation, meaning nangungutang na siya sa kanyang mga consumers at kliyente at mga depositors. At ang DBP nagpaparescue sa Central Bank dahil hindi po bumalik ang kanilang tig 50 billion and 75 billion pesos respectively na kinulimbat papunta sa Maharlika Diskarte Fund ni Marcos at ni Martin Romualdez. No? Okay. Influence other bloggers to blog about our financial status. Opo, sana po marinig nila ito kasi hindi masyado ito madali talakayin kung wala kang background sa political economy. Hindi mo siya mapagdudugtong. Medyo familiar ako dito kasi nagtuturo ako ng political economy sa loob ng CPP, NPA, NDA. Pina-analyze namin ang mga economic data and economic figures, including ang economic dynamics sa isang lipunan, lalo sa Pilipinas. Kaya na-discuss ko siya. Malubha po ang ating tinatawag na budget deficit. Pag sinabing budget deficit po, nagkakaroon tayo ng pondo dahil nangungutang tayo para pagtakpan at punuan ang kulang na kita ng gobyerno. Yan ang ibig sabihin ng budget deficit. Ibig sabihin po, sa 2024 alone, last year lang, 2023, hindi po bababa sa combined dito umabot po sa mga 2.5 trillion pesos ang ating budget deficit. Kaya nangutang tayo para punuan yon, otherwise magkakaroon ng bankruptcy ang ating gobyerno. Pag sinabi pong budget deficit, ang kita mo ay napakalayo ang agwat doon sa aktual na gagastusin at ginagastos mo. Kaya nagkakaroon tayo ng deficit budgeting. Hindi pa kasama dyan ang fill in the blanks at mga hocus-pocus at sinindikato na budget. Samantalang, hindi niya pinatigil ang ayuda here, ayuda there na mga 45 billion pesos yan. Na yan dapat ang ipinundo at ginastos para sa PhilHealth at para sa education sector at para po sa agriculture. No? Klarong-klaro yan. Hindi niya pinatigil ito. Even ang infrastructure project na idinagdag nila, yan nga ang question ngayon nila Congressman Ungab at nila Vic Rodriguez sa Korte Suprema, bakit po may mga allocations na hindi po isinabmit sa National Expenditures Program or NEP. Subalit, paglabas po ng BICAM Committee Report at pag-ratify ng Kongreso, ay nag-jack up po ang mga pondo at allocations na ito na hindi po pinrograma ng Office of the President, ng Executive Department. Ang Kongreso hindi po ang nagpuprograma ng budget. They only review and approve and ratify and then ibalik sa presidente. Pero ang gumagawa ng programa ng budget, ang tinatawag NEP, National Expenditures Program, ay ang Executive Department led by the Office of the President. Bakit nagkaroon po ng mga 280 billion pesos na mga pagpatong sa infrastructure projects na hindi naman hiningi ng DPWH at hindi nakaprograma doon sa NEP na sinasabi ko kanina? Yun, questionably yun. Bakit po nagkaroon
ng zero budget allocation support para sa PhilHealth, samantalang mandatory under the syntax law, mayroong budget allocation between 54 to 60 billion at least bawat taon papunta sa PhilHealth as estimated mandatory allocation of syntaxes under the Universal Healthcare Law. Dapat nag-allocate ng gobyerno ng pondo sa PhilHealth every year, every budget cycle. At nakita natin na ang unang NEP ay mayroong 72 billion pesos na inallocate. Pero dahil nga minaniobra nila, sinasabi nila mismanage ang PhilHealth Fund, marami silang reserve fund, at dapat ubusin nila ito, mali. The reserve fund cannot be depleted or utilized sapagkat yun po ang nagsisilbing buffer. Ibig sabihin panangga upang hindi po mag-collapse ang PhilHealth. So hindi mo pwedeng gastusin yan. Hindi talaga nag-iisip itong si Marcos at walang alam tungkol sa fundamentals of economics. Hindi mo pwedeng ubusin o isaid ang pondo ng PhilHealth dahil magkukulapsa. Ito na nga ngayon ang sinabi ng Korte Suprema. Nag-leak po sa Korte Suprema na deliberation at nababahala na ang isang justice na sinabi niya that the COA testified that indeed PhilHealth is going to be bankrupt soon. Ayun, mga kababayan, malinaw na ito po ay napakadelikadong kalagayan ng ating bansa. At pati po ang paglaganap ng korupsyon at mga political bribery fund ay hindi po napipigilan. Ganon din po ang mga kaganapan ngayon dito kung bakit pinilit na hinukus-pokus po ang budget 2025 na ito sapagkat mukhang tumutugma ito sa pinupunto ni former Finance Secretary Jess Stanislao na ang budget sa ilalim ng gobyerno ni Marcos ay hindi po napupunta sa kapakipakinabang na mga paggamit nito para po bumalik like modernisasyon ng agrikultura, pag-modernize at pag-upgrade ng irigasyon sa mga palayan, farm-to-market roads, market support, mga cold storage para sa ating imbakan ng mga gulay at mga sibuyas, at ang pagpapanipis ng ating pag-rely sa importasyon at pagpapalaganap ng mga state farms na dapat nagpo-produce ng pagkain, ng gatas, ng itlog, ng mga poultry products. Yan dapat ang pinupunduhan ng gobyerno upang magkaroon ng masigla at malakas na paglago ng ekonomiya sa kanayunan. Hindi po yan dyan napupuntang budget. Kaya nangungutang tayo every year. Ang tawag dyan ay never-ending vicious cycle of deficit budgeting and budget deficit. Deficit budgeting, ibig sabihin nagbabudget ka na ang kikitain lang ng gobyerno 4.6 trillion pesos for this year. Samantalang ang kanyang budget ay 6.3 trillion pesos. Therefore, may 1.7 trillion na uutangin o kukubrahin ng gobyerno mula doon sa mga savings ng mga government-owned and controlled corporations and GFIs, government financial institutions like Land Bank and DBP. Doon niya hugutin at mga mangungutang sa iba pang mga creditors sa international or domestic commercial banks. So, klarong-klaro mga kababayan, na itong si Ralph Recto walang alam kundi ang sabi niya, ang solusyon dyan, imbis na sawatain ang bulok na budget style at mga maniobra sa budget sa Kongreso na doon din siya nanggaling, ibebenta nila ang more than 2,000 27,000 assets, small assets that include some parcels of land at iba pa mga ari-arian at pagmamay-ari ng gobyerno, ibebenta din papataw ng karagdagang buwis at kanilang sasalakayin ang mga pundo at savings ng mga government-owned and controlled corporations at pati na po ng mga government financing institutions. Kolokoy din ito si Ralph Recto, no? Akala ko magaling pala sa pagtatakip sa kabulastugan at pagkakabangkarote ng gobyerno. Magbebenta ng more than 27,000 assets in 1 year. Small assets, sabi niya. And then magpapataw ng panibagong mga buwis. Samantalang alam natin na hindi nila papatawin ang mga buwis para sa corporate taxes ng mga barkadang oligarkiya ni Marcos. Hindi nila yan papatawin. Ang papatawan nilang buwis ang may mga fixed income, middle level, pababa.
ng mga taong bayan. Thank you, Pebs Sagon, sa pagpapakulay. So ito po ang ating kalagayan. Lumulubha at lumalalim po ang pagkabangkarote ng ating bansa. At walang ibang nakikitang solusyon si Marcos kundi mangungutang at kukubrahin at sasakmalin ang mga savings ng ating mga government and owned and controlled corporations, at hindi na po ito malayong mangyari din sa Land Bank at DBP na lalong malulubog sa mga bankrupt na sitwasyon dahil po hindi na ibalik ang 50 billion at 75 billion pesos na ipinalipat papunta po sa Maharlika Discarte Fund ni Marcos at nila Martin Romualdez. Ayun. Nasa mga offshore account na po nila siguro yan. Sari-sari things. Sabi ni Jacob Quirante. Pwede po. Kasi pag offshore account po, napakahigpit po ng bank secrecy dyan. Hindi mo basta-basta masilip yan, at even may court order ay napakahirap po silipin ang mga offshore accounts na ito. That can be possible, Jacob Quirante. No? At malinaw po mga kababayan na itong ating tinatalakay, ito po ang hindi binibigyang pansin at hindi po ito naiimbestigahan sapagkat ang tatamaan nito mismo ay si Mr. Marcos at si Romualdez. Kaya tayo nagsasalita dito sa ating live stream sapagkat dito may kalayaan tayong mag-discuss. May kalayaan tayong magtalakay, may kalayaan tayong magbigay ng punto at analysis, pati po ang pagpupuna. Yan po kung bakit ang ating live stream is educational. Nag-i-educate tayo sa taong bayan. Wala na pong nagsasalita at pumupuna nito, iilan na lang po. Pero naniniwala ako na sa sige-sige tuloy-tuloy na pag-share ng ating mga videos at mga pag-inform sa kababayan natin, aabutin natin sila that we can reach the critical level ng pagkamulat ng taong bayan so that there must be a collective move from the people na dapat baguhin na po ang nangyayaring ito by changing the leadership in government through constitutional line of succession. Ayan. So klaro tayo ha. We are heading towards a more serious problem wherein our government will be going bankrupt. Sabi ng mga financial expert. And the only way kay Marcos na makalusot, ibenta ang mga assets or ari-arian ng gobyerno, paigpitan ng buwis ang mga middle level, income level na mga pamilya at mga mamamayang Pilipino at pipigain ng tunutudong savings ng mga government-owned and controlled corporations and government financing institutions at mangungutang ng tunutudo. At ito dahil ang mga pondo na dapat na i-invest o na-allocate ng gobyerno sa may kapakinabangan at may balik, may ROI, dapat may return of investment ang mga binibigay ng gobyerno na pondo upang lumago ang ekonomiya from the grassroots up. Hindi po. Tayo po ay nagkakaroon ng kalagayan that the collapse of our financial status will be inevitable. Yan ang hindi natin maintindihan kay Cielo Magno eh. Di ba, nagpapakilala siyang expert on financial and economics analysis na parang she is being projected to be the next Solita Winnie Munsud. Eh bakit sa simpleng analysis, ang pinagmulan ng pagkabangkarote ng gobyerno at ang pagkawala ng mga pondo at ang paglaganap ng pagwawaldas sa pundong ito at pagkawala ng ating mga kailangang pondo sa ating mamamayan at mga serbisyo, hindi si Sara Duterte. Bakit si Sara Duterte po ang kanilang pinapa-impeach? Eh samantalang iyan ay pananagutan ng nabubulok at walang pinatutunguhang direksyong tama na gobyerno ni Marcos. Bakit hindi siya ang pinapanawagan na ipa-impeach nitong mga politikong pari at politikong obispo ng Romano Katoliko? No? Nitong mga Dilawan, Pinklawan at mga hilaw na komunista at mga urban operatives ng Communist Terrorist Group. Si Sara Duterte, siya ba ang may akda at may pananagutan sa proseso ng budget? Hindi. In fact, kinatay at ginorgor din ang kanyang budget, no? Mga mahigit 1 bilyon ang kinuha na budget sa kanya.
1.4 billion ang kinuwang budget sa kanya, sa office niya. Samantalang, nag-increase ng mahigit 2 billion or 2.5 billion ang budget ni Marcos na hindi naman niya hiningi sa office niya. Nagdagdag ng 2.5 billion. Nagdagdag din ng mga 3 billion almost sa Senado at 17 billion kina Martin Romualdez sa House of Representatives for budget 2025 alone. Kita nyo? Pero tinanggalan nila ng budget for modernization ang Armed Forces of the Philippines na mga 15 billion ang tinanggal. At tinanggalan po ng budget support ang PhilHealth ng mga 72 billion. Yun. So klarong-klaro mga kababayan na ito po ang dahilan kung bakit lumulugmok at lumulugmok taon-taon ang ating budget. Sapagkat hindi po napupunta sa makatarungan at matuwid na pangangailangan ng buong bayan, hindi po para i-modernize ang agriculture, hindi po para palakasin ang pagpundar ng ating industriya, manufacturing, processing, and para mapalakas ang ating exports ng napakaraming possibility of processing the raw materials sa ating bansa. Imantakin mo yung rice emergency crisis declaration, ang purpose niyan ay papasukin ang milyones na tonelada ng bigas. Hindi pa sila kontento na under the World Trade Organization Agreement natin, sa General Agreement on Tariffs and Trade or GATT, obligado pong Pilipinas na mag-import ng at least 1.5 million metric tons of rice every year kahit wala tayong shortage. Ngayon, mag-import pa rin tayo. No? Ang ibig kong sabihin, John Mark Biok, thank you po. Maraming salamat sa pagpapakulay. Ang ibig kong sabihin, whether we are short of supply sa bigas, every year po, dahil tayo ay nagpirma at pumasok sa World Trade Organization o WTO, obligado tayong magpapasok ng mga 1.5 million metric tons of rice. Babaha sa atin, imported yan. Ang tawag dyan, MAV, Minimum Access Volume, which is a provision ng pinirmahan natin ang General Agreement on Tariffs and Trade. So ano po ang dahilan bakit magdadagdag pa ng rice crisis emergency? Dalawa po yan ang nakikita ni Ka Eric. Ang una, pwedeng tinamaan tayo ng sunod-sunod na bagyo at hindi nakahabol ang rice production target for 2024-2025, first quarter. Pwedeng totoo yon. Ang tawag naman dyan, bunga ng force majeure. But we don't need to declare a crisis kasi may 1.5 million metric tons na pinapa-access sa atin sa minimum access volume ng World Trade Organization Agreement na papasukin natin. Bakit kailangan mag-declare ng rice emergency crisis? Negosyo po yan. Para pumasok ang higit pa sa 1.5 million metric tons of rice na pwedeng paglaruan at pagkitaan ng mga rice importers cartels na nagagamit nila ang mga rice import permits na ito na nanggagaling sa National Food Authority. Ayun. Pupunta daw si Lisa sa United Arab Emirates para i-deposit ang mga pinanalunan sa loto. Yolanda Inong watching. So, klaro po kung ano ang problema natin, governance. Kung kaya, hindi po tama na ipaturo at si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte ang ating ituturo nila na siyang dahilan kung bakit daw may destabilisasyon. Ito ang mga totoong issue na pinagtatakpan at inililihis ng gobyerno ni Marcos, ang pagkabangkarote ng gobyerno sa sunod na magkakasunod na mga 3 taon na bankrupt budgeting, budget deficit cycle, at pangungutang at paglubog sa utang samantalang nauubos ang mga pundo na pinakakailangan na nanggagaling dapat sa mga state development banks and financing institutions natin na uubos. At ang pundong binabudget ay napupunta pa sa mga kinukurakot at madaling kurakutin na mga pondo like ayuda here, ayuda there, by the billions, at pati na po ang mga flood control na mga peke na proyekto na dinadambong at ninanakaw lang ng mga kontratistang mga kongresista. Yan ang katotohanan kung bakit near towards collapse ang ating financial status. So sino pong may salarin? Si Marcos Jr.
But because mababaw at hindi niya alam ang ganitong mga dynamics, siya po ay namamanipula ng kanyang asawa, most likely, at pati po ni Martin Romualdez. Mantakin mo yung mga kasindikatuhan na iskandalo ni Martin Romualdez, naghuhumiyaw. Pati sa Estados Unidos, siya ay pinuna at sinita ng judge sa Delaware Court, Country Court, nang na-involve siya sa bribery scandal ng Okada Manila, Philippines, na takeover ng pamunuan ng Okada. Ha? Mga kababayan, at ito ay napaka-iskandaluso, no? Ang sabi ni sa kanyang research, at naniniwala akong tama ito, ay itinuro siya at ang kanyang dalawang associates sa Amerika na nagmaniobra ng desisyon tungkol sa Okada, at ito po ay idinulog sa isang kaso sa Amerika at lumabas ang kanyang pangalan, including po ang pagkuha ng corporate position board sa loob ng Okada Manila. Pati po ang iba pang like retainer for Martin Romualdez, sabi ng report ni SAS, Rogando Sasot, $35,000 per month na retainer, including po ang mga privileges sa corporate access niya sa Okada Manila. No? Lahat ng pambabalahura sa budget ay kababagsak ng gobyerno. Tama po. Diyan tayo magkakaroon ng sukatan sa taong bayan. Yan po ang totoo. No? At wala man lang siyang paliwanag sa vice cam. Yes, sapagkat ang budget mula noon hanggang ngayon, wala pa ang vice cam. Sinabi po ni Secretary Jess Stanislao, former finance secretary po ito ng gobyerno, na budget deficit budgeting. Nagbabudget nang hindi naman bumabalik sa kabutihan at pakinabang ng bayan at hindi nagpapalakas ng serbisyo para sa mamamayan like education, health, and iba pa, mga agriculture and industrial development, subalit napupunta ang budget cycle ni Marcos sa mga proyekto na hindi kailangan subalit madaling pagkakitaan. Like the tinatawag na flood control projects. So iyan po ang dapat na sana binubusisi ng Kongreso at ng Senado. Subalit dahil sa kanilang pagkagumon at pagkabulid sa maruming laro ng politika, ang demolition job, political demolition job against sa political camp ng mga Duterte ang kanilang inuuna. Hindi po ang ganitong pagsusuri, at kung kinakailangang ipa-impeach sana at tanggalin na si Marcos sa kanyang kapangyarihan sapagkat nalulugmok at unti-unting papunta sa pagkabangkarote ng lubusan ng gobyernong ito, aba, mas sila ang gustong manatili ang ganitong kalagayan ni Marcos na walang kinabang at direksyon ang mamamayan sa ilalim niya at ang buong bansa ay nabubulid hindi lamang sa maruming laro ng politika kundi papunta na rin po sa pagkakaroon ng isang bangkaroting gobyerno. Iyan ang totoo na dapat na isiwalat sa ating talakayang bayan. Mabuti na lang po at nandyan kayo at nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon na dinidiscuss natin po ito, mga kababayan. At ang panghuling bahagi po na 5 minutes natin, allow me to congratulate ang lakas ng loob nila Lorraine Badoy at nila Attorney Trixie and among others na hindi rin po pumunta at humarap sa komitiba nila Dan Fernandez, ni Boy Dila at ng mga abusadong kongresista sa TRICOM sapagkat mas minarapat nila na idulog sa Korte Suprema ang pagresolba ng isang napakalinaw na attempt ng Kongreso na saklawin at sakmalin ang kalayaan sa malayang pamamahayag at kalayaan sa malayang pagsasalita na nakagarantiya at nakasaad sa loob ng saligang batas para sa mga mamamayang Pilipino. So it's a justiciable issue. Tama po. It's a justiciable issue, kaya may certiorari with prohibition. Pag sinabi pong certiorari, pinapanawagan mo ang Supreme Court na i-review kung ang isang akto o ang isang proseso na ginawa ng gobyerno o ng sangay ng gobyerno ay naaayon sa saligang batas o sa anumang karampatang batas. Yun po ang ibig sabihin ng certiorari. At kung hindi, kailangan po magsalita ang Korte Suprema upang sumunod ang lahat sapagkat the arbiter and interpreter of laws, including the Constitution,
is the Supreme Court, not si Boy Gogol feeling abogado, Dan Fernandez. Klaro? So, tama lang po ang ginawa na yon nila Lorraine Badoy at nila Atty. Trixie na idulog sa Korte Suprema. Kung gaano po kabilis at kaseryoso na bigyan ito ng urgent attention ng Supreme Court, hindi natin alam. Kasi baka mag-terminate ng proceedings by Friday, wala na. So baka itrato ng ng Supreme Court na magiging isang academic issue na siya kasi wala na ang proceedings na nagko-compel o nananakot at nangaharas na mga vloggers at social media personalities. So hindi natin alam kung ano pong dynamics nito within the next 3 days. But usually ang mga certiorari kasi at mga petition sa Supreme Court, mga tag 10 days to 15 days yan o isang buwan nagkakaroon po ng reaksyon o ng resulta ang pag-meeting at pagkakaroon ng deliberation ng Supreme Court, no? Lalo na pag en banc. Ganito ka-importante ito. Like ngayon, sa en banc decision ng Korte Suprema ay pinapasagot po ang Malacanang, no? Si Executive Secretary Bersamin at si Marcos at pati na po si Senate President Escudero at si Finance Chairperson Committee Grace po at si Saldico at siguro si Kimbo na siya ngayon ang pumalit kay Saldico sa Committee on Appropriations. They are being given at least 10 days to comment on the petition for the review and certiorari with prohibition against the budget of 2025. Tatlo pong aligasyon doon, may mga blankong bahagi kaya questionable ito dahil hindi pwedeng magpasa at mag-ratify ang Kongreso na may mga blanko. Pati na sa final committee report ng BICA may mga blanko. Number 2, ang pagtanggal sa budget ng PhilHealth na nalumalabag sa batas ng mandatory allocation for PhilHealth. At number 3, yung mga programa ng budget na hindi naman pinropose sa National Expenditures Program samantalang isiningit pagdating sa Kongreso. So tatlo po yung pinunto nila Congressman Ungab at Vic Rodriguez patungkol po dito sa Vice-Cam Istapa Sindikato type budget of 2025. Ayun. So sana po magdesisyon ng Korte Suprema ng very very favorable dito sa petisyon nila Congressman Ungab at dito rin sa petisyon nila Lorraine Badoy para magkaroon po ng panibagong jurisprudence at court judicial precedence para hindi po maulit ito at tingnan natin kung susundin ito ni Marcos at ng Kongreso ang maging opinyon ng Korte Suprema at desisyon hinggil sa dalawang mahalagang petisyon for certiorari with prohibition, ang sa budget GAA 2025 na pinapakomentaryo na ngayon ang Malacanang, sina Marcos, Bersamin, Escudero among others at si Romualdez at itong petition for certiorari with prohibition tungkol po sa walang kahihiyang pangingialam at mga kalabisan na gustong gawin ng Kongreso ni Martin Romualdez, lalo na po ang constitutionally guaranteed rights on the freedom of expression and free speech na nakasaad sa saligang batas. We will wait kung ano po ang development dito mga kababayan. Ang mahalaga po ay tinalakay na ito at mukhang magkakaroon ito ng kaliwanagan in the next 15 days. But sana po mas mabilis pa. Kasi pag na-terminate po o nagkaroon ng adjournment sa Kongreso by Friday, which is February 7, wala na po ang urgency. But the petition will remain as a pending legal and academic question to the Supreme Court. Pero ang budget mananatili po yan na isang mahalagang usapin. At we hope na yan po ay gagawan ng karampatang mga pagpapaliwanag at paninindigan ng Korte Suprema upang po mapatigil ang ganitong kalakaran na hinukos-pokos ang budget, pinapalusutan ang taong bayan at ginagamit ito para palusutin ang malawakan at sistematikong korupsyon sa paggamit ng pondo through the budget insertion and manipulation. Ganon din po dito sa walang kahihiyang pangingialam at mga kalabisan ng Kongreso ni Martin Romualdez at mga alipores niya dyan sa TRICOM na pakialaman nila pati ang karapatan ng mga mamamayan
vloggers man o hindi, sa malayang pagpapahayag at malayang paghahayag ng isipan at damdamin ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at nagsama kay Ka Eric. At susubukan ko po bukas 5:45 in the morning sa Pilipinas ay magkakaroon tayo ng Pasada Talakayan, Pasada Balita. Mga kahit 30 minutes lang before ang ating mga audience pumunta sa opisina at kung may mga mag-aaral na manonood sa atin, we will maintain that the Ka Eric Celis YouTube channel and Ka Eric live stream at Facebook Live will be as educational as possible and incisive and strong in commentary, pero tayo po ay maliwanag na nag-a-advocate ng paninindigan sa good governance, pagtatanggol sa demokrasya, at paglaban sa terorismo ng komunistang CPP, NPA, NDF at mga kasabwat nila, habang tayo'y nagsusulong ng pag-abot ng mabuting pamamahala at matino na pamunuan sa ating bayan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.